Magtayo muna tayo lahat para sa ating panimulang panalangin. Charmaine, maaari mo bang panimulan ang ating panalangin? Opo. In The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. O God, Almighty, behold us, thy loving children, offering thee today our work and studies. Help us, dear Lord, to be obedient to our teachers, kind to our companions, diligent to our studies, that we will merit thy blessing to ourselves, to our school, for our beloved country, the Philippines. Amen. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Magandang umaga, mga bata! Magandang umaga po, Teacher Irish. Kamusta naman ang bawat isa? Okay lang po. Masaya siguro kasi okay lang kayo. Bago ang lahat, ay pulutin muna ang mga basura na nakapaligid sa inyong paligiran at iayos ang inyong upuan. At tanggalin din ang mga kagamitan na hindi kabilang sa asignatura natin ngayon. Tapos na ba, mga bata? Opo. Ngayon, maaari na kayong umupo. Ngayon, mga bata, titingnan ni Guro kung sino ang liban sa inyong klase. Kapag tinawag ko ang inyong pangalan, itaas nyo lang ang inyong kanang kamay at sabihin, narito po ako, teacher. Maliwanag ba? Opo. Charmaine S. Pellegrin, Narito po, Teacher. Ayan Junior Saavedra, Narito po ako, teacher. magaling! Walang liban sa ating klase. Kaya bigyan nyo ng magaling club ang inyong mga sarili. Alam nyo ba ang magaling club? Hindi. Kung ganon, ganito lamang yun. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Magaling, magaling, magaling. Ngayon, kayo naman. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Magaling, magaling, magaling. Ngayon, maaari na kayo umupo. Bago ang lahat, para magkaroon tayo ng kaayusan dito sa ating klase, ay meron ako hinanda dito mga alintuntunin na kailangan nyo sundin. Kapag tinaas ko ang aking kanang kamay na nakabukas ito, hudyat na kinakailangan nyong umupo na maayos. Kapag ito naman ay nakasera, hudyat na kailangan nyong tumahimik. Ngayon, mga bata, kapag nagsasalita dito sa harapan si Guro, ano-ano kaya ang kailangan nyong gawin? Yes, Charmaine? Una ay makinig sa guro habang nagsasalita sa harapan. Magaling! Ano pa kaya? Yes, Junior? Itaas ang ating kanang kamay kung may tanong sa guro. Magaling, mga bata! Maaasahan ko pa yan mamaya sa inyo? Opo. Magaling! Ngayon, magbalik-aral muna tayo. Naaalala nyo pa ba kung ano yung tinalakay natin nung kahapon? Opo. Yes, Charmaine, subukin mo nga. Ang natalakay natin kahapon ay patungkol po sa karapatan, tatamasin, kakibat ay tungkulin. Magaling! Ngayon, para malaman ko kung talagang nakinig kayo nung kahapon, ano kaya ang tungkulin ng bawat mamayan? Yes, Charmaine? Ang mga tungkulin na ito ay ang mga sumusunod. Tungkulin sa bayan o bansa, tungkulin sa pamahalaan, tungkulin sa iba o kapwa, tungkulin sa sarili, at ang panghuli naman ay tungkulin sa Diyos. Magaling! Bigyan nyo ng 3 baksak si Charmaine. Magaling, mga bata, talagang nakinig kayo nung tinalakay natin yung kahapon. Kaya mga bata, ano ang napapapansin nyo sa larawan ba narito? May idea ba kayo? Opo. Yes, Charmaine? Ang larawan ay nagpapakita ng mga karapatan. Sa unang larawan ay nagpapakita ng karapatan na magkaroon ng hustisya. Sa pangalawa naman ay karapatan na bumoses o magbigay ng kanilang opinyon. Sa pangatlo naman ay karapatan na magkaroon ng kalayaan. Ang panghuli naman ay karapatan na pumili ng relihiyon. Magaling, Charmaine! Ito ang insentibong chart. At pinamagatan kong ito ay pagkilala sa karapatan ng bawat mamayan. At base sa nakita nyo, ito ay hinati sa 4 na pangkat. Kaya, pagpangkat-pangkatin ko ang klase na ito sa 4 na pangkat. Simula kay Junior hanggang kay Parson Agil sa likod, ang pangkat 1. Simula naman kay Charmaine hanggang kay Ethel sa likod, ang pangkat 2. Simula naman kay General May hanggang sa likod kay Jocelyn, ang pangkat 3. At simula naman kay Rasmin hanggang sa likod kay Angel, ang pangkat 4. Maliwanag ba, mga bata? Opo. At base
base din sa nakikita nyo, kada pangkat ay may nagrepresentang iba't ibang karapatan ng bawat mamayan. Para sa pangkat isa, karapatan nila na magkaroon ng hustisya, at pangkat dalawa naman, karapatan nila na magkaroon ng bumoses o kaya ibigay ang kanilang opinyon. Ang pangkat tatlo naman, karapatan nila na magkaroon ng kalayaan, at ang panghuling larawan naman o ang pangkat apat naman ay karapatan nila na pumili ng kanilang reliyon. Ngayon mga bata, kapag nanalo kayo mamaya sa ating aktibidad o kaya kung sino ang pinakamaraming puntos makukuha mamaya, ay magkakaroon kayo ng special premyo. Gusto nyo ba yun mga bata? Opo! Magaling mga bata. Ngayon naman, may inihanda ako ditong awitin. Gusto nyo bang kumanta? Opo! Magaling mga bata. Ang awiting ito ay pinamagatang karapatan na ang tono ay hinawi sa Leon Leron Sinta. Pamilyar ba kayo sa kantang Karapatan? Hindi. Kaya, wag kayong mag-alala kasi tuturuan ko muna kayo. Pagkatapos ay maari nyo akong sabayin. Maari po ba yun? Opo. Ngayon, ang kantang ito ay pinamagatang Karapatan ni Liwayway Maganding Dawadyas. Ganito lamang yung mga bata. Ako'y Pilipino, may mga karapatan na pinangangalagaan ng pamahalaan. Ito'y nasasaad sa ikatlong artikulo ng saligang batas ng bansang Pilipinas. Ngayon mga bata, alam niyo na ba ang tono ng karapatan? Opo! Maari niyo ba akong sabayin? Yes! 1, 2, 3, go! Ako'y Pilipino, may mga karapatan na pinangangalagaan ng pamahalaan. Ito'y nasasaad sa ikatlong artikulo ng saligang batas ng bansang Pilipinas. Maraming salamat mga bata. Ayan, maaari na kayong umupo. Bago ang lahat, sa tingin nyo, patungkol ang awiting ito. Sige nga, Charmaine. Ang awitin na ito ay patungkol po sa karapatan na pinangangalagaan ng pamahalaan. Magaling mga bata, dahil ang kantang ito ay may ugnayan sa ating tatalakayin sa araw na ito. Pero bago ang lahat, may inihanda ako dito ng aktibidad. Gusto nyo ba na aktibidad mga bata? Opo! Naalala nyo pa ba ang inyong mga pangkat? Opo! Gamit ang 4 na pangkat, nakikita nyo ba na may 4 ako sobre dito? Opo. Sa loob ng sobre ay meron mga puzzle na kailangan nyo silang buuin. Nabibigyan ko lamang kayo 3 minuto para buuin itong puzzle. Pagkatapos, kung kayo ay tapos na, kailangan nyo lang pumalakpak na 3 beses para malaman ko na kayo ang nauna. Pagkatapos nun, ay idikit nyo ito sa harapan at kailangan nyo din na meron iisang miyembro na magrepresenta dito sa harapan at sabihin kung ano ang inyong binubuong puzzle. Maliwanag ba mga bata? Opo! Pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Ngayon, maaari na kayong magsimula. Nandito yung mga bata para idikitin siya. Kunin na ng tape. Nakalimutan pala ni Guro na magbigay ng puntos kay Charmaine dahil sumagot siya sa aking katanungan kanina. At dahil dyan, ay bibigyan ko ang pangkat 2 ng 2 puntos.
Tapos na ba mga bata? Opo. Magaling! Dahil natapos nyo. Ngayon naman, ang pangkat dalawa ang natapos una. Kaya ang pangkat dalawa, maal na kayong lagay yung binuo nyong puzzle sa harapan. So, ito po yung larawan na binuo ko na kung saan ay ito ay sumisimbolo o nagrepresenta na may karapatan tayong bumoses o magbigay ng opinion o sa loobin na alam natin na tama at hindi mali. Tama, Charmaine! Magaling! Kaya bigyan natin ng 5 baksak ang pangkat dalawa. Dahil dyan, magkakaroon kayo ng 2 puntos. Ngayon naman, ang pangkat 1. Maaari mo bang idikit ito sa harapan, Junior? Ngayon, Junior, may idea ka ba kung ano yung binuo mong puzzle? Ang ginawa naming aktibidad ay tungkol sa kalayaan ng tao. Magaling! Bigyan natin ng 3 baksak din ang pangkat 1. Kaya, meron din silang 2 puntos. Ngayon mga bata, base sa aktibidad at ang ating kantang kinanta kanina, may idea ba kayo kung ano ang tatalakayin natin ngayon? Opo, Magaling, Charmy. Sige nga, subukin mo nga. sa palagay ko po o sa tingin ko po, ang tatalakayin natin sa araw na ito ay patungkol po sa tungkulin ng pamahalaan na itaguyod ang karapatan ng bawat mamamayan. Magaling! Ang tatalakayin natin ngayon, ang tungkulin ng pamahalaan na itinaguyod ang karapatan ng bawat mamayan. Magaling, Charmaine! Bigyan natin ng 3 baksak si Charmaine. Dahil dyan, Charmaine, magkakaroon ka ng puntos. Ngayon, sandali lang mga bata. Ayan, Junior, maaari mo ba akong tulungan? Po. Taas mo lang, Manis. Sige pa, yan, Junior. Meron pa dito. Tulungin mo siguro muna. Taas ko lamang. Taas mo pa. Sige pa eh. Sige. Dahan-dahan lang. Maraming salamat, Ayan Junior. Ang tatalakayin natin ngayon ay pantungkol sa tungkulin ng pamahalaan itinaguyod ang karapatan ng bawat mamayan. Ngayon mga bata, handa na ba kayong makinig para sa ating tatalakayin ngayong araw na ito? Opo, Ngayon mga bata, meron ba kayong mga idea
kung ano-ano kaya ang mga karapatan ng bawat mamayan na itinaguyod ito ng ating pamahalaan. May idea ba na kayo? Wala. Kung wala, ay kailangan nyo talagang makinig sa akin kasi para malaman nyo kung ano-ano nga ba ang mga karapatan ng bawat mamayan. Para sa una, karapatan sa buhay, kalayaan at ari-arian. Karapatang mabuhay. Ngayon, Charmaine, maaari mo bang basahin? Opo. Karapatang mabuhay. Lahat ng bahagi ng ating katawan, maging ang pag-iisip, ay dapat nating pangalagaan. Kasama rito ang pangangalaga sa mga nasa sinapupunan pa lamang. Magaling! Alam niyo ba mga bata, tayong mga mamayan ay may karapatan tayong mabuhay dito sa mundo. Karapatan natin na magkaroon ng kalayaan na kung saan kaya nga tayo bumuhay dito sa mundo kasi meron tayong role na kailangan gawin dito sa mundo. At alam niyo ba na tayo mga mamayan dito ay biyaya tayo sa may kapal. Lalong-lalo na yung mga nanay nyo na may buntis na may laman yung tiyan nila, kaya kailangan nila itong alagaan. Dahil ang biyayang iyon ay galing sa Diyos, mga bata. Ngayon naman, karapatang mabuhay ng malaya. Ngayon, maaari niyo bang basahin? Sa karapatang ito, nagagamit natin ang ating kaalaman at kasanayan. Ngunit ang kalayaang ito ay may hangganan at hindi tayo maaaring kumilos ng maaayon sa ating sariling kagustuhan at kapakanan ng iba. Magaling mga bata, maraming salamat. Tayong mga mamamayan ay may kalayaan tayo ng mabuhay na malaya. Pero may hangganan ito. Lalo-lalo na kapag gumagawa tayo ng desisyon. Kapag gumawa tayo ng desisyon, syempre, kailangan muna natin isipin ng mabuti kung ito ba ay nakakabuti lamang para sa iyong sarili o nakakabuti ito para sa lahat. Kaya dapat, bago kayo gumawa ng desisyon, dapat isipin muna talaga ng mabuti para sa kapakanan din ng iba. Ngayon mga bata, para sa pangtatlo naman ay karapatang magmay-ari at gumamit ng ari-arian, ng mga ari-arian. Ngayon, maaari nyo ba itong basahin? Ang pagmamay-ari ng lupa, bahay at iba pang ari-arian sa bansa ay may hangganan. Ang mga ari ng bahay at lupa ay dapat magbayad ng taunang at buwis para sa ari-arian. Kung kinakailangang gibain ang kanilang bahay at gamitin ang kanilang lupa para sa bubuksang pampublikong daan. Karapatan nila ang tumanggap ng kabayaran para dito. Nangangahulugang ito na nangingibabaw ang kagalingang panlahat. Magaling mga bata. Tayong mga mamayan ay may karapatan din tayo magkaroon ng mga ari-arian at gumamit ng ating mga ari-arian tulad ng lupa at bahay. Pero mga bata, dapat ang lupa at bahay na ginagamit natin ay may taunang buwis kung saan binayad na natin ito na para sabihin natin na sa atin lamang ito. Kasi kapag hindi ito binayaran at wala tayong karapatan dito, maaring kunin ang pamahalaan. Maaring nilang gibain iyon. Pero kapag ito ay binayaran nyo at may sarili kayong papel na kung saan ang ari-arian na iyon ay sa inyo, maari yun bilhin ng pamahalaan. Depende sa inyo kung gusto nyo itong bilhi, kung gusto nyo itong ibenta sa kanila. Na maari nila iyong gawin pampublikong daan at kailangan nilang magbayad sa inyo. Maliwanag ba mga bata? Opo. Ngayon naman mga bata. Ang pamahalaan
ay meron silang mga ahensyang nangangalaga sa karapatan ng bawat mamayan sa atin dito sa bansa. Nangunguna na dito ang Department of Health. Alam nyo ba ang Department of Health, mga bata? Hindi. Ang Department of Health, ang department ito, ang ahensyang ito, ay ang karapatan nila na kailangan nilang pangalagaan ang kalusugan ng bawat mamayan dito sa ating bansa. Ngayon mga bata, alam niyo ba kung ano ang Department of Health? Opo. Ngayon naman, ang Department of National Defense. Alam niyo ba ang Department of National Defense? Hindi. Ang Department of National Defense naman ito, ang ahensyang ito o ang departamentong ito naman ay nangangalaga sa atin na kung saan ang panloob at panlabas ng ating bansa para magkaroon tayo ng kapayapaan dito sa ating bansa. Ngayon, alam nyo na ano ang Department of National Defense, mga bata? Opo. Ngayon naman, ang Department of Transportation and Communication o ang DOTC. Alam nyo ba ang DOTC, mga bata? Hindi. Ngayon naman, ang Department of Transportation and Communication, mga bata, ito ang nangangalaga sa atin na kung saan pinangangalagaan tayo sa mga transportasyon at sa ating communication para mas lalo itong palawakin pa. Ngayon naman, mga bata, para sa Department of Interior and Local Government or DILG, alam nyo ba yon? Hindi. Ngayon, ang Department of Interior and Local Government naman, mga bata, ito po ang mga departamento na itinaguyod ng ating pamahalaan para sa atin. Ang kanilang ginagawa nila ito para magkaroon ng kaayusan at kapayapaan dito sa ating bansa. Ngayon, mga bata, alam niyo na ba kung ano ang mga ahensya na itinaguyod ng ating pamahalaan para sa atin? Opo. Ngayon, ano nga ba ang Department of Health? Sige nga, Charmaine, subukin mo nga. Ang Department of Health or DOH, ito po ay Ito ay pinangangalagaan ang ating kalusugan. Tama, Charmaine. Ang Department of Health, ito ay nangangalaga sa ating kalusugan. Ngayon naman, tatalakayin natin ang karapatan sa makatarungang papairan ng batas. Ngayon, maaari nyo bang basahin? Hindi maaaring alisin ng buhay, kalayaan at ari-arian ang isang tao maliban kung sa paraang pinahihintulutan ng batas. Hinagda ng batas na dapat muna siyang idemanda, dakpin, iharap sa hukuman, litisin at saka parusahan kung napatunayang nakasala. Ang Department of Justice o DOJ ang nangangalaga dito. Magaling! Ang karapatan sa makatarungang pagpapairan na batas ay ito ay hindi maaaring alisin ang buhay ng isang tao kung saan hindi basta-basta inaalis ng pamahalaan ang ating buhay, ang ating ari-arian. Lalong-lalo na kapag ang pamahalaan ay talagang na masasabi na ikaw ay may makasalanang tao at kailangan nilang idemanda ka, dakpin at iharap sa hukuman. Kapag ang hukuman ay ay sinabi na ikaw ang taong ito ay makasalanan at kailangan siyang parusahan, ang DOJ o ang Department of Justice, sila ang nagbibigay ng hustisya na kung saan ang taong ito ay kailangan parusahan man o hindi. Maliwanag ba, mga bata? Opo. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang karapatan sa pantay na proteksyon sa batas. Ngayon, Charmaine, maaari mo bang basahin? Karapatan sa pantay na proteksyon sa batas. Lahat ay pantay-pantay sa proteksyon ng batas. Mayaman man o mahirap, kung nakasala ay dapat maparusahan ng batas. Walang itinatanging mamamayan ang pamahalaan. Magaling, Charmaine.
tayo mga mamayan, ay may karapatan tayo sa pantay na proteksyon. Mayaman man o mahirap, nakasala man ang mayaman, kailangan siyang parusahan. Kung nakasala din ang mahirap, ay kailangan silang parusahan para may pantay-pantay na proteksyon galing sa batas. Ngayon mga bata, susunod naman ang karapatan sa pagiging lihim ng komunikasyon at korespondensya. Ngayon, maaari niyo ba basahin? Ang liham na ipinadala o tinanggap ng isang tao na hindi niya pagmamayari ay hindi niya dapat basahin o buksan kung walang pahintulot ang may-ari. Magagawa lamang ito kung may utos ang hukuman o kung hinihingi ng kaligtasan ng publiko, alinsunod sa saligang batas. Magaling mga bata! Kapag pinadala tayo ng isang liham na dapat para sa atin lamang yun, siya lang dapat ang magbukas ng liham na iyon. Sapagkat pinahihintulan ng pamahalaan na siya lamang ang dapat magbukas ng liham. Hindi tayo basta-basta makakabukas ng liham kung walang pahintulot ng taong iyon na gusto niyang ikaw lang ang magbukas ng liham. Maliwanag ba mga bata? Opo. Ngayon naman, karapatan sa pamamahayag. Ngayon, Charmaine, maaari mo basahin? Karapatan sa pamamahayag. Malaya ang mga pamahayagan na maglathala ng mga balitang ngunit may hangganan ang karapatang ito. Magaling, Charmaine. Karapatan sa pamamahayag. Malaya sila maglatha ng balita. Pero dapat yung balitang ilalatha nila ay tama at hindi basta-basta lang ginagawa. Dapat totoo 'yon para maniwala ang mga tao. Ngayon mga bata, karapatan sa pagtitipon-tipon. Ngayon, maaari niyo mabasahin? Ang paglahok sa mga pulong upang maiparating sa pamahalaan ang ating mga ninais ay karapatan natin. Tama mga bata, may karapatan din tayo bumoses o magbigay ng opinyon natin sa ating mga pamahalaan na kung saan, halimbawa lamang sa ating barangay, kung ano yung nakikita natin na dapat ipaganda o kaya na may nakikita tayong mali dito sa ating barangay, kailangan natin may karapatan tayo na hindi lamang tayo na tumahimik lamang sa gilid. Kasi tayo mga mamayan ay may karapatan tayo magbigay ng ating mga sariling opinyon. Ang ating bumoses tayo. Ngayon, mga bata, alam niyo na ba kung anong karapatan sa pagtitipon-tipon? Opo. Ngayon naman, karapatan sa reliyon. Tayo mga Pilipino ay may karapatang maniwala at maging kaanib na alinmang reliyon. Karapatan din ng mga pangkat ng reliyon na magmamayari ng mga lupa at gusali. Tayo mga mamayan ay mayroon tayong karapatan din na pumili ng anumang reliyon na gusto natin. Kayo mga bata, paano nyo ba nirespeto ang inyong hindi kareliyon? Yes, Charmaine? Sa pamamagitan po ng kanilang sinusuot, sa kanilang pananalita, at sa kanilang relihiyon na kanilang pinaniniwala. Tama, magaling yung sinabi ninyo. Tama, dapat ganun tayo. Kahit natin sila katulad ng reliyon, dapat dapat magrespeto din tayo sa kanila. At mga bata, ang mga iba't ibang reliyon ay karapatan din nila magkaroon ng kanilang gusali at lupa. Maliwanag ba mga bata? Opo. Ngayon naman, para sa huli ay kalayaan sa paninirahan. Karapatan ng bawat Pilipino na tumira sa lugar na kung saan niya gusto. Ngunit hindi pinahihintulan ng batas
ang pagtatayo ng bahay sa lansangan, liwasan, lupang publiko, at lupang pribado na walang pahintulot. Tayo mga mamayan ay may kalayaan tayo sa kung saan natin gustong maninira. Kung saan tayo gustong tumira. Pero may hangganan lamang ito. Kapag binili mo na ang inyong sariling lupa, ay maaari mo nang itayo ang inyong sariling bahay. Pero kapag ito ay hindi mo ito binili na walang permiso galing sa pamahalaan, hindi ka basta-basta makakatayo o hindi mo basta-basta ipapatayo ang inyong bahay na walang pahintulot ng pamahalaan. Ngayon mga bata, ano kaya ang karapatang mabuhay at karapatan sa paninirahan? Ano ang pagkakaiba nila? Yes, Charmaine? Ang pagkakaiba ng dalawa ay ang karapatang mabuhay ay may kalayaan tayong mabuhay na kung saan ay tayo ay masaya, maginhawa, at tayo ay nanirahan ng mabuti. Sa karapatan naman na manirahan ay may karapatan tayo manirahan sa lugar na sa ating lupa o sa ating gustong lugar. Tama, Charmaine! Ngayon, para malaman ko talagang nakinig kayo sa aking tinalakay, ano-ano kaya ang karapatang itinaguyod ng ating pamahalaan para sa atin? Yes, Charmaine? Ang mga karapatan ito ay ang mga sumusunod. Karapatang mabuhay ng malaya, karapatang may-ari at gumamit ng mga ari-arian, at karapatan sa makatarungang pagpapairal ng batas. Magaling, Charmaine! Talagang nakinig kayo sa ating klase. Kaya, ngayon, meron namang inanda siguro na aktibidad. Gusto niyo ba ng aktibidad, mga bata? Opo! Ngayon, naalala niyo pa ba kung sino-sino ang inyong mga pangkat? Opo! Kaya ngayon, gagawa kayo ng isang slogan. At ang slogan na ito ay patungkol sa karapatan ng bawat mamayan. At pagkatapos ng 2 minuto, ay kailangan nyo itong ipresenta dito sa harapan. Maliwanag ba? Opo! Ngayon, maaari na kayo magsimula. Tapos na ba, mga bata? Opo. Ngayon, Charmaine, maaari mo ba ito ibahagi? So, ito po ang ginawa kong slogan. Ito po ay Boses ng Bayan, Boses ng Karapatan. Ito po ay nangangahulugan ay may kakayahan tayong bumoses, magbigay ng opinyon o magbigay ng salubin na kung ano ang nangyari sa ating pamayanan or sa ating pamahalaan. Na kung saan ito ay highlights ng kapangyarihan na may katangian tayo na bumoses, na alam natin na tama at hindi mali. Na alam natin na ito ay nasa atin. Magaling, Charmaine! Bigyan natin si Charmaine ng 5 baksak. Dahil dyan, ay magkakaroon ka ng 5 puntos. Kaya naman, subukin natin kaya ang pangkat 1 kung tapos na kayo? So, Magaling, tapos na nga. Sige nga.
ito ang ginawa naming slogan. Ang ginuhit ko dito sa bond paper ay karapatan mabuhay. Karapatan natin mabuhay sa ating mundo kasi binigay ng Diyos ang ating buhay para magsilbi sa Kanya. Magaling, Junior! Bigyan din natin ng 5 bagsak ang pangkat isa. Magkakaroon din kayo ng 5 puntos. Ngayon, maaari ba kayong kumuha ng 1/4 sheet of paper? Opo. Para malaman ko kung talaga kayong ay nakinig sa aking tinalakay, ay meron ako dito mga pagsusulit na kailangan nyong sagutin. Sandali lang mga bata. Opo. Ngayon mga bata, maaari nyo basahin ang panunto? Opo. Basahin mabuti ang bawat tanong. Piliin ang titik na tamang sagot at isulat ito sa sagutang papel. Ngayon, para sa unang katanungan, Anong ahensya ng pamahalaan ang nangangailaga sa pangkalugsugan na karapatan ng mamayan? A. DOH, B. DOJ, C. DILG, at D. DOTC. ngayon, maaari na kayong sumagot. Tapos na ba mga bata? Opo. Ngayon, maaari nyo bang ipasa ang inyong mga papel sa harapan? Nandito na ba lahat ang papel? Opo. Ngayon, para sa inyong tagdang aralin, maaari nyo bang kunin ang inyong notebook sa araling panlipunan? Opo. Ngayon mga bata, maaari nyo bang basahin ang inyong tagdang aralin? Gumawa ng essay na kung saan bilang isang mag-aaral, ano ang iyong gagawin upang mabigyan mo ng halaga ang tungkulin ng pamahalaan sa pagtataguyod ng iyong mga karapatan. Ngayon mga bata, tapos na ba kayo magsulat? Opo. Ngayon naman, ay titingnan natin kung sino nga ba ang nanalo sa araw na ito. Maaari nyo ba akong sabayin sa Maaari nyo ba akong sabayin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang pangkat isa ay kumuha ng 7 puntos. Para sa pangkat 2 naman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. magaling! Ang pangkat 2 ang nanalo ngayon. Kaya naman, bigyan natin ng 5 bagsak ang pangkat 2. Ngayon mga bata, maaari ba kayo magsitayo? Paalam na mga bata! Paalam at salamat po, Teacher Irish.